Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Napakasimple lang ho ni Bibi Sara. Kita nyo naman ho yung damit. Yan ba ang damit na nagnakaw ng milyong-milyong kung paratangan siya dyan sa House of Representatives? Ganyan ho ba magdamit ang magnanakaw? Ay, yung mga magnanakaw ho, yung mga naka-Chanel, yung mga naka magagandang halahas. Chanel lang ho kasi alam natin eh, di ba? Yun ho talaga, sila ho talaga ang sila ho talaga yung mga magnanakaw, lalo na yung mga congressman dyan sa House of Representatives. Ang gaganda ho ng damit ng mga yan. Di ba? Talagang puro designer yung yung mga sinusuot nila, tapos puro diamante yung kamay. Si Bibi, nakita nyo na ho bang nagsuot ng magarbo yung ali na yan? Magre-relo ho yan, Seiko lang. Seiko lang ho yung niya, yung relo niya. Hindi kagaya kung ikukumpara ho natin yan doon sa mga Rolex, doon sa mga Patek Philippe, doon sa mga basta mamahaling mga mga relo ng mga congressman, talagang lang ho yung Seiko na yan. Seiko lang yan, ika nga. Ayun, describe yourself in 3 words. Resilient, brave, You? and with a good sense of humor. Ayun, last na lang, VP. BBM o Martin Romualdez? Naku. Thank you. Nag-walk out tuloy kayo kasi. Nag-walk out tuloy. Mga manggagamit yung mga yung mga binibigay nyong sa kanya, binibigay nyong choice Martin Romualdez itong si Marcos Jr. Talaga walang mapipili diyan kahit yung ordinaryong Pilipino ngayong mga panahon na to. Tanongin ho natin sila kung sino pipiliin nila diyan sa dalawang unggoy na yan wala ho talaga silang pipiliin. Ayun na nga mga kababayan, ito matindi ho ito mga kababayan. Ha? Ito ho yung latest ngayon diyan sa Net25. Siyempre, kailangan naman hindi ho natin ipakita yan. Ika nga, di ba? Ano yan Net25 yan di ba? Hindi pa ho tayo pinapanganak, Net25 na yan. Ito, pakinggan ho natin itong si Sir Jed. Yun. Ay, binabati ko lang pala. Isang araw, wala akong ginagawa. Nakadudut ko itong aking cellphone, Nelson. Meron pala tayo sa cellphone na kapag ka hindi mo friend, bisan hindi mo nakikita yung mga messages, lalo sa messenger. Oo. Meron pala iba yung private message. May request. Oo, message request. Hindi mo talaga mababasa yun. Oo. Unless buksan mo yung message. Ay, may dot na kulay blue. Ano ba itong kulay blue na ito? Ibig sabihin, parang bukas mo nagdalabasan, ang dami. Ay, ang dami pala. Sa akin yan, ang dami. Yung iba pa, ayoko lang Ito madaming nagpapa-shoutout diyan kay Sir Jen diyan sa saganang mamamayan, no. Marami hong nagpapa-shoutout kaya yung nasama ho tayo sa mga isinoutout nila. Napakalaking ho yun, napakalaking bagay ho nun para sa atin, no. Kumbaga fan kay, di ba? Pagka ho kayo, meron ho kayong iniidolo, pagka sinoutout ho kayo niyan, lalo na diyan sa kanilang programa na talagang inaabangan ng ating mga kababayan. Siyempre medyo kikiligin tayo diyan. Tuloy natin. Replyan Talaga naman. Ako naman, di ko alam na mayroon palang ganun mga messages. Isa ko sa mga nag-message sa atin, ito, vlogger ito, Nelson na laging hindi naman ako vlogger, Sir Jen. Ano lang ho tayo. Kumbaga, tambay lang ho tayo dito sa sa YouTube. Nakasubaybay, si PH Update.
Okay. Yan, ano, ha? PH update. Sabi niya, Sir Jen, pakibati mo naman ako sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Lagi kaming nanonood sa inyo. Ayun, yung palakpakan ho natin. Huwag niyo kong kalimutang mag-subscribe dyan sa Net25 para lagi ho kayong handa ika nga pagka isasagawa na yung malawakang pagkilos para magpakita ng suporta doon sa sinabi nitong si President Marcos Jr. na itigil yung kabalbalan na gustong mangyari ng ibang mga congressman dyan sa House of Representatives. Yung impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi kahit meron pa hong maghain, kung walang magi-sponsor niyan, hindi ho gugulong yan, ika nga. Ngayon, pagka meron naging sponsor niyan, meron ho talagang congressman na merong saltik na gustong banatan itong si BP. Pagka talagang trinabaho yan. Tuloy ho natin. Maraming salamat, Sir Jen. Mabuhay ho ang inyong programa sa ganang mamamayan. At mabuhay din ho kayo. At mga kasama nyo dyan kay Congressman Marcoleta, dito kay Sir Nelson, at dito kay Sir Jen. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin. Maraming salamat. Yun, Sir PH update ay maraming pong salamat sa inyo. Pasensya na kayo. Malamang yung mga isang buwan na ito nag-message sa akin. Ngayon ko lang Natampo na yan. Ay baka, huwag mo kayo magtampon ha. Hindi ho talaga Hindi naman ho tayo matampuing unggoy. Okay lang na naiintindihan ho natin. Kasi pagka ganyan ho, nagpapa-shoutout ho tayo, kung hindi man ho tayo ma-shoutout o hindi makita ang ating mensahe, hindi naman ho tayo nag-ano dyan. Kumbaga naiintindihan natin yan kasi mga bising tao yan. Hindi naman trabaho yan na bantayan yung kung sino-sino nag-chat sa kanila. Pantakan nyo tayo, hindi makakilala. Hindi man nga yung pangalan natin ang nakalagay doon sa ano. Kumbaga nagbaka sakali lang Nagbakasakali lang mo tayo na yun, nakachamba yan. Maraming salamat dyan sa ganang mamamayan. Mabuhay ho kayo. Maraming salamat. Eto, rekta ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Ito ho, mabigat-bigat ho ang pag-uusapan natin dito mga kababayan. Kasi marami hong mga naglalabasang survey ngayong mga panahon na to. Kung ating titignan, talagang hindi ho kapani-paniwala. No, kaliwat kahit saan ho kayo magpunta, kahit magpunta kayo sa umpukan ng mga tricycle driver, kwentuhan ng mga jeepney driver, o yung mga nagbobolahan dyan sa palengke, laging nandyan ang pangalan ng mama na yan, Marcoleta. Ang pinagtataka ho natin, pagka naglabas ho sila ng survey, nawawala ho. Missing in action, nga. Itong pangalan nitong ating kandidato na itong si Congressman Rodante Marcoleta. Missing in action. Subukan nyo hong magpa-survey sa social media. Kung hindi pangalawa, lagi hong una yung pangalan itong si Kong Dante. Tingnan nyo naman ho yung ating yung pinakahuling survey natin. Ilinaban naman ho natin itong si Kong Dante. Teka lang ho mga kababayan, check ko lang para hindi ho tayo magkamali. Ilinaban ho natin siya kay Kiko Pangilinan. Check nyo ho yung ating community. Nasa 147,000 na ho ang bumoto doon. Pinapili ho natin yung ating mga kakwentuhan dito sa PH Update kung sino ang pipiliin nila. Ito ho bang si Kong Marcoleta o itong si Kiko Pangilinan? Kasi itong si Kiko, pumapasok ko siya sa Magic 12. Pumapasok ko siya sa Magic 12. Ngayon, tinanong natin yung ating mga kababayan, kung meron na kayong 11, 11 na kandidato at pipili na lang kayo ng isa, kung papipiliin kayo kay Marcoleta at dito kay Pangilinan, sinong pipiliin nyo? Sa 147 kataong bumoto, pinili ho nila ang mama na to. Kaya napaka-sketchy ka nga. Di ba? Napaka hindi mapagkakatiwalaan yung mga naglalabas ang survey na yan. Pakinggan ho natin. Kilalanin ho natin yung mga politikong kinakaladkad ang pangalan ni Congressman Marcoleta para matignan yung mga pangalan nila, kasama ho nila itong si Kong Dante. Panoorin ho natin 'to mga kababayan. Hindi lang ho itong si Kong Dante ang suportahan natin, yung basta yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag na ho tayo magtanong. Huwag na ho tayo kasi tayo ho dito sa PH Update, ibinibigay na ho natin yung buong pagtitiwala natin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino man ang ikandidato niya, kung sino man ang kamay na itaas niya, yun lang sila ho ang ating susuportahan. Hindi na ho importante kung sino pa gusto natin. Yung gusto-gusto na yan ho nakakapahamak. Nga. Noong 2022, anong nangyari? Di ba? Merong sinabi si Tatay Dick, sa bagay, Senator Christopher Bongo umatras. So, BP Sara, nagpunta tayo.
Pati nga itong si Kong Dante, di ba? Na unit team din. Pero ano, wala. Basura itong unit team na to. Sa real talk ko, basura talaga. Game. Hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo. Kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito, ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko, nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba, director, na makita na halimbawa yan. Yan ba si Manoy? Etong si Congressman Manoy Wilbert Wais. Wais yun, no? Wais yan si Wais Lee. Isa ho yan doon sa mga umalma noong minamadali nila ang budget sa plenaryo dyan sa House of Representatives. Saludo ho tayo dyan, kaso hindi ho, ang kamay niya ho hindi isa sa mga itinaas ni Tatay Digong, kaya hindi ho tayo makapag-desisyon dito, di ba? Kahit gusto ho natin suportahan at puno na ho yung ating listahan, kumbaga nakakumpleto na tayo. Tingnan ho natin sa mga susunod na panahon. Baka malay natin, i-endorse yun siya ni Tatay Digong, di ba? Ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato ng pagkasenador. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. So, malalaki yan ko, ha? Malalaki, at saka strategic, at saka marami. Pero dati ko, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Ngayon nila isinama niya ako. Sasabihin ko ba sa kanya, Huwag mo ko isama. Kung Wilbert, huwag mo naman ako isama dyan. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung halimbawa gusto? Hindi, anak ng toko. Ginawang clickbait sa billboard ito siya. Okay lang naman yan kung Dante. Kung ikaw ba naniniwala ka dito kay Kong Wilbert? Ito, gusto nating marinig itong Gusto niya isama roon. Ako, Kong, pasasalamatan ko Kong Wilbert. Siguro, pag nakita kami, pasasalamatan ko na sapagkat para sa akin, pandagdag na visibility ito. Akala ko, napakarami ng nito, ng maniwala ka, kahit saan ako pumunta. Nakikita ko yung mga billboard na malalaki, strategic ang mga lugar. Hindi lang bas poster yung kay Kong Wilbert, talagang billboard. Billboard yan. Ginasusan talaga niya yan. Siguro itatanong ko sa kanya kung meron siya sa doon sa Scarborough Shoal. Palagay ko, sa dami. Alam mo, nung makausap ko, kaya ko lang nalaman na gagawin nila ito. Tinagpo ako ng kanyang political officer. Ito, nabigla ako nung pumunta ako ng Albay. Doon pala yun eh. Yes po, Sabi niya, kung yung second wave ng aming mga tarpaulin na nasa mga billboard, papalitan na namin, napagpasyahan namin, na isasama ka namin. Tapos ang magiging titulo niya, The Defenders. Kanya, ayan, makikita mo. Ito ang tanong dito mga kababayan. Ito, kung hindi ho ba malakas itong si Congressman Rodante Marcoleta, meron ho bang politiko na isasama ang pagmumukha niya sa mga poster na ilalabas nila? Di ba? Hindi lang kung saan naniniwala eh. Kasi marami namang politiko dyan na kapani-paniwala naman ang sinasabi. Pero yung maisama mo ang pagmumukha mo doon sa politiko na alam mo yung mama na yan, rinirespeto at talagang kinikilala at malamang sa malamang, marami sa ating mga kababayan, nakikita na mananalo ng pagkasenador sa 2020. Kumbaga, gagamitin mo yung larawan na yan para kahit papaano, ayun, si Kong Marcoleta, makikita nila yung billboard, tapos biglang makita yung pagmumukha nitong si Congressman Wilbert. Tumatakbo pala rin ito ng pagkasenador. Diba? Ganun ho yung niyan, purpose niyan. Anyway, kung ano man yung plano nila dyan, tayo ho yung masaya dahil yung visibility para tumaas ang awareness nitong si Kong Dante, maya't maya, kada 3 poste, nakikita ang pagmumukha nilang dalawa nitong si Congressman Wilbert Lee. Direct, magpasinag pa tayo ng iba naman. Baka naman sabihin nila, isa lang. Yung iba pang kandidato. Ayan naman si Willie Revillame. Kandidato rin. Kandidato for senator. Ang ganyan. Ano naman sabi? Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I see you later, Congressman. Congressman, I see you. Yan ang mga mabait na makakasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Meron pang isa dyan eh. Meron pang isa direct. Ayan. Pasok ako sa Senado, kailangan mag-aral ka. Hanggang ngayon, magkasama kayo ni Congressman Marcoleta. Tinapos niya ako. Nagtanong ako sa inyo tungkol sa batas.
Yan po, kahapon niya, kagabi. Napakabuting tao nito. Napakasimple. Siya po nga isang kapatid sa iglesia. At ang nakakatuwa dito ho, marami akong tinanong sa kanya at marami akong natutunan. Especially sa mga estudyante. Una-una, kung tatakbo ka, dapat alam mo yung pinapasok mo sa gobyerno. Oh, yan. Kasi nasabi ko, tumatakbo silang senador, pero gusto nila kong makasama Oo. sa iba't ibang kaparaanan. Oh. Eto ha, eto ho mga kababayan. Yaang si Willie Revillame, lagi hong pinapasok ng Pulse Asia, ng SWS sa top 12. Ngayon itong mama na to, itong si Kuya Will, kung ating titignan, yung popularidad, popular naman yan si Kuya Will. Ano na ho yan, given na yan eh. Pero yung bakit gusto niya makadaupang palad itong si Congressman Rodante Marcoleta? Diba? Kasi ngayong mga panahon na to, pagka sinabing Marcoleta, iba ho eh. Iba ho yung dating sa ating mga kababayan eh. Kumbaga kung ikaw ay politiko at napasama ang pangalan mo diyan sa pangalan ni Congressman Marcoleta, kahit papano talagang titignan ka ng ating mga kababayan. Mga mayor, mga local government official ang tinatakbo pero gusto ho nilang makasama ang pangalan nitong si Kong Marcoleta. Meron ho talaga ibig sabihin. Ano naman ang gagawin ko sapagkat ako rin naman gusto ko rin kahit papaano magamit ko rin yung maraming paraan na makilala ko ng ating mga botante sa buong Pilipinas. Alam nga naman, pigilan niyo yan kung mali naman Meron pa importante sa akin. Kailangan malaman natin. Hindi, ito yung pagpunta ko sa Juan, ito yung kukwento ko muna. sa Gisag ng Laguna. Ito yung sinasabi ko, nagpunta ko sa Kapitolyo ng Santa Cruz, nandiyan sa Santa Cruz, at pagkatapos ay tinagpo ko yan, ayan ang mayor ng Santa Cruz. Napakaraming tao, namimigay siya ng mga 4-piece, at saka iba't iba pang mga regalo. Napakaraming kapatid dito na bumati sa akin, kaya gusto kong ipasinag yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may pagmamalaki pa na binubulong sa akin. Yung provincial assessor, sabi ko nga sa iyo, ay kapatid pala. Yung provincial sa jail, provincial jail. Provincial jail. At saka napakarami pang mga kapatid, na siguro mga 15 ang lumapit sa akin. Ngayon, iwanan natin yan. Yung iba pang mga posters na kasama kayo. Nako. Ayan, yung tumatakbong gobernador, dating Congressman Sol Aragones. Sa Laguna rin, opo. Ayan, nga pala, no? Ako pa yung pinakamalaki kaysa sa kanilang mukha. Nakita mo, sasabihin ko, mo ko ilalagay dyan. So ito ay hindi kayo nagpagawa nito? Hindi ako sila yung nagpapagawa. Ngayon, gusto ko para, kung nakikinig sana at nanonood yung vlogger na babae, alam mo, kung sino ka man, dahil hindi ko naman siya kilala. Trinity na rin yun. Huwag ka na magagawa ng gano'n na para bang palalabasin mo ng mga kapatid namin na ikinaihiya ako. Samantalang... Teka lang. Hindi tayo nakikipag-away dito sa PH Update. Pero naririnig-rinigan natin yung vlogger na babae na. Hindi ko kasi tayo mahilig sa ganyan. Kumbaga issue-based lang tayo. Kahit na minsan binibira yung mga kasama natin, pumipitik tayo, bahagya lang. Kumbaga, kunyari, itong kay Ma'am Joey, tayo naniniwala tayo kay Ma'am Joey. No? Pero hindi tayo sumasali sa kung ano man ang nila. Basta ako, Ma'am Joey, bata mo ko ha. Ito si Ma'am Joey, bata mo ko. Hindi tayo sumasali. Pero pagka ginagawa nyo na ng istorya, itong mga kandidato, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibang usapan na ho yan. At sa bagay, ang tinitira naman dito, yung mga kapatid sa pananampalataya nitong si Kong Marcoleta, baka doon lang sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, may kaalalagyan kung sino man yung babaeng vlogger na yan. Pero ano ho tayo dyan? Ayaw na lang ho natin banggitin ang pangalan, baka puntahan nyo pa yung vlog. No, di ba? Baka puntahan nyo pa ho yung vlog niya. Sabi ko nga sa'yo, sana makasama ka doon sa mga sorties namin para makita mo kung paano yung pagtanggap nila sa akin. At saka itong nakikita mo ito, sana nanonood ka rin. Hindi po ako may gawa niyan, sila po. Wala po kong gastos dyan. Ayan, gobernador ng kanyang tinatakbuhan. Meron pa. Sige, direct, baka makita pa natin yung iba. Ayan. Naku po, Attorney Vic, baka Attorney Vic Rodriguez yan, baka Congressman Marcoleta yan. Di ba? Takbong senador si Vic Rodriguez.
Kasalanan ko ba kung isabit ako doon sa truck na ginagamit nila, Jen? Oo nga. Gusto ko lang patunayan, doon sa vlogger na yon. Miss, kung ano man ang pangalan mo, masyado ka namang, mali ka naman. Dito Masyado nga, ka madalahira. ayan, pati pamimigay na lang ng kung ano, nakasabit pa yung... Barangay Tugtug. Saan po yung barangay Tugtug? hindi ko naman teritoryo yun eh. Hindi ko naman headquarters yan. Makikita mo na nakalagay yung mga pangalan mo. Pero ito po, parang ano nila sa akin. Siguro yung kagustuhan nila. Palaging may pag-asa kay Marcoleta. O yan, sinasabi pa nila yung pangalan ko eh. Wala ako dyan, hindi ko teritoryo yan. Pero tinuturuan nila yung mga tao. Sabi pa nung isa na lang po iboto natin kanila. Ngayon, sasabihin ko ba sa kanila, Jen, Nelson, na itigil po nito yung ginagawa. Ayan po mga ginagawa nila. Gusto nila supportahan kayo. Diba? Oo. Ayan, binabanggit ang pangalan. Sige, direct. O yan. Kilala niyo yan. Congressman Gaston Bunting. Sa Paranaque. Ayan. At sasabihin ko sa kanya, Congressman, huwag mo nang gagawin yan. O yan na naman, kumakandidatong mayor naman sa Santa Ana. Santa Ana, saan po yan? Pampanga. Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. Pati yung middle name ko nga nilagay pa eh. Para malaman nila ang taga-Pampanga kayo, Kong. Sige pa. O yan. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Nakikita mo yung litrato ko, kahit medyo maliit lang, pero nilalagay nga nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Nelson? Talagang gusto nila kung maisa. Ayan, mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niyan, pinakulong ko pa eh. Kaya maniniwala ka, ito, magtataka ka, Mayor Tumang, yan ang kumakandidato, kapatid niya yung pinakulong ko. Isipin mo, Yung pinag-tempt nyo sa ano, nakulong, yan, kasama yung litrato ko. Miss, kung nakikinig ka, sana makita, ayan, mayor na naman yan, malaban ng vice mayor, sinama na naman ang pangalan ko. Ibig ko sabihin, napakarami pong kumakandidato na talaga pong gusto nila akong makasama. Ang motibo po ay nasa sa kanila. Hindi ko naman po kayang panghimasukan. Ang tanging naisip ko lang, gusto lang nila akong makasama siguro. Baka sakaling ako po ay nakatutulong din sa kanila. Plus factor sa kanila rin, Kong. Maaari. Kasama nila kayo. Ikaw ba isasama ka sa isang tarpaulin kung wala silang maaring makuha ang ganansya, halimbawa? Sa Arayat yan. Arayat Pampanga. Nakita mo bang ako bang pinakamalaki ang Parang litrato? kayo nasa likod ng mga kandidato ko. Sana matauhan itong babaeng vlogger na ito na huwag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin. Wag niyo nang isama. Wag niyo nang isama yung relihiyon na kinapalulooban nitong si Kong Marcoleta. Ano yan? Ano na yan, kumbaga, mali na yan, ika nga. Huwag niyo sabihin kinakahiya. Huwag niyo babanatan ng ganun. Masyado ng kumbaga linalahat niyo na eh. Linalahat niyo na yung INC, ang iglesia. Mag-ingat ho kayo doon sa doon sa bumabanat. Doon sa bumabanat na yan mag-ingat ho kayo sa inyong mga sinasabi dahil kilalanin niyo ho kung sino yung mga binabangga niyo at kung yung mga binabangga niyo ba kilala bilang isang malinis at maayos na organisasyon. Baka bandang huli mapahiya lang ho kayo. Kagaya ng pinakita na ni Kong Marcoleta. Hindi mabahala kung sa anong kadahilanan pa man. Baka mapahiya ho kayo sa mga sinasabi niyo dito kay Kong Marcoleta. Mahirap na kasi maraming bida-bida ngayong mga panahon. Pagkat kami kami matatag, ang namin lang iniiwasan dito, baka meron kang mailigaw eh. Baka meron kang baka may maniwala sa iyo eh. Masakit ang loob ko kahit isa lang o dalawang mapaniwala niya diyan eh. Tama naman. Kasi dapat nating ituwid ang mali. Totoo po, Kong. At saka may mga tao kasi... Saan ba yan? Ayan, isa pa yan Sa Mindanao yata. Saan ba ito? Sa Mindanao yata yan. Hindi mo sabihin, napakarami nila dyan eh. Na iba-ibang posisyon na kanilang tinatakbuhan na talagang gusto nila akong isama. Baka meron pa. Wala na yata. Kasi dyan kung sa marketing, parang branding no? Kung ano yung paniniwala nyo, kung ano yung paninindigan nyo, kung ano yung pinaglalaban nyo, gusto nilang
makilala na yun din ang posisyon nila. Siguro nga, gusto nilang ma-associate dun sa ating paninindigan. Aba, wala naman siguro masama doon din. Kung yung paninindigan ko, inaakala nilang tama naman. At gusto nilang katigan yun. Sino ba naman ako na sasabihin sa kanila, wag niyo akong tutularo, wag niyo i-associate ang sarili niyo sa akin. Pero pa isa pala Kong, may nakita ko yung sa Candelaria, Quezon. Si Mayor Maki Buong Galing. May mga pictures, may mga posters din po kung picture nila na kasama siya. Ang dami po sa buong Candelaria. Disyembre pa lang dyan. Sinasabi ko, baka mamaya yung babae niya, pagka umabot ng halimbawa January, baka malito na siya sa dami ng mga tarpaulin. Kaya medyo ngayon pa lang, mag-isip ka na, Miss Vlogger, dapat maintindihan mo na marami. Alam nyo mga kababayan, ito ano lang kumbaga advice lang sa mga gustong pasukin itong mundo na to. Kung nasa tama kayo, sigurado malayo ang mararating nyo dito sa larangan na to. Pero pagka kayo pumanig sa kamalian at kasinungalingan, tandaan nyo mga kababayan, hindi ho kayo magtatagal sa larangan na to. Kaya ako tayo nagtagal ng ilang taon, hindi naman matagal, marami hong matagal sa atin yan. Wala naman ho tayo sa kalingkingan ng mga mga malulupit na vlogger. Kumbaga tayo ho, ano lang naman ho dito, yung, ano lang ho tayo dito, simpleng, ano lang, gumagawa ng reaction video sa social media. Pero pagka kahit simple lang kayo, pero nasa tama ang mga pinaglalaban nyo, panigurado, 100% magtatagal ho kayo sa larangan na to. Pero pagka kayo pinasok nyo na yung mga kabalbalan at kalokohan ng larangan na to at kung ano-ano nang pinagsasabi nyo, bandang huli, kakainin nyo lahat ng mga pinagsasabi nyo na yan at masisira pangalan nyo. Wala na nga kayong credibility, mas mawawalan pa kayo dahil sa mga kasinungalingan at pinapakalat nyo. Punta ngayon itong si Congressman Marcoleta, sasabihin nyo na kinahihiya siya ng mga kasama niya sa iglesia o kung sino pa mang individual na kung pwede nga lang lahat ng ngayon gamitin yung pagmumukha na yan para kumbaga merong lingon factor. Yon yung right word doon. Meron ho kasing lingon factor itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pagka kayo politiko at napasama ang pagmumukha ni Kong Dante sa inyong mga tarpaulin, merong lingon factor. Hindi naman sinasabi natin dito na pagka nailagay nyo yung pagmumukha ni Kong Dante sa inyong mga tarpaulin at sa mga mga campaign material, sure win na kayo. Kumbaga itong mama na to, ibig sabihin maraming naniniwala sa kanya, maraming nakikinig pag nagsasalita siya. Pag binubuka niya ang bibig niya, yung mga tenga nakaabang. Inaabangan ng ating mga kababayan kung anong sasabihin ng mama na yan. Kaya kung sino man yung vlogger na babae na yan, kilala ho natin yan. Ayaw na lang ho natin banggitin. Pero gagamitin ho natin pagmumukha. Wala akong duda dyan. Wala akong duda. Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. Clickbait po. Pinatitiwalag na ng kanilang mga kapatid. Talaga. Siyempre, nakita mo, kagigising mo lang hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Mabubuwisit ka rin dyan di ba? Kaya minsan po, pasensya na po. Ako naman ko, naniniwala ko, ayaw nyo ng kaaway. Pero para sa akin, kung makinig ang isip nun. Makinig talaga. Makinig ang isip po ng babae ng vlogger. Siya hindi na natin siya pinapansin Yung maari lang na mailigaw niya, madaya niya, yun ang ating gustong yun ang gusto nating mabantayan, maitama, para wag siyang mahiwalay. Ayun. Ako naniniwala ko, habang paparapit ng eleksyon, parami pa po ng paramihan na pwedeng mga tumatakbo, lalo sa local elections, ay isasama po ang inyong mga larawan, Kong. Pwede nyo talaga mangyari. Mari naman mangyari yan. Palagay ko na baka masira ang ulo ng babaeng vlogger na yun. Kasi sana naman huwag, ang akin lang gusto baka mahimasmasan naman, ituwid niya yung sarili niya, at maaaring isang araw mag-text siya sa'yo, Jen. Humingi siya ng dispensa, itatanggapin naman natin. Mabait naman yan si Condante. Magpasorry ka na lang, madam. Siya bang pinapatrabaho ng mga amo mo? Si Kong Dante ba pinapatrabaho ng mga amo mo sa'yo? Kung ikaw na lang ang magsasalita, hindi naman natin kiniklaim lagi dito na pero sa tingin natin, walang sinabi yung vlogger na babae na yan.
Ayaw natin makipag-away dito, pero narinig na ho natin magsalita yung alin na yan. Sabihin niyo ho sa kanya, maghilamos ho muna siya. Uy, baka, huwag niyo sabi. Ayaw, huwag ganon. Huwag ganon. Baka sabihin, ikaw PH, maghahit ka muna. Kasi in-isolate niya yung isang billboard lang eh. Na isang taong kasama niya. Palagi ko naman nakikita niya yung kamukha nung pinakita natin yung isang congressman nakabalagbag na pagkalaki-laki doon sa may eleksyon. At meron pang katambal yun nandun sa may malaking hindi ko Startol yan papuntang Batangas. Dalawa yan eh. Hindi mo lang niya nakita yun. Kung Wilbert yan, Maniniwala ka na. Hindi, iba pa yung kay Wilbert. Yung sinasabi ko sa iyo, yung tumatakbong congressman ng Laguna. Naglagay sa SLEX at saka doon sa papunta sa Batangas. Dalawang mag-asawang malaking billboard. Hindi ba niya nakita yun? Eh kasi dito at akong kinukulayan nila kasi ang kasama niya raw si Ginong Apollo Kibuloy tapos pagkalaki-laki doon sa LX kapansin-pansin kasi talaga. Hindi niya alam, parehong kandidato yan. At kanyang ini-insinuate, ako ang gumawa. ako nag-install. Para lamang siguro makaagaw pansin, isinama ko daw siya. Ayun naman ang pangit doon sa... Hindi ko malaman kung saan papunta yung analysis ng babae. Mali yung ali na yon. Kasi ang ano na yon, yung mga larawan na yon, si Pastor Kibuloy meron kasama si Vice President Sara Duterte, meron kasama itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at meron kasama itong si Congressman Rodante Marcoleta. Meron ho siyang mga ganong billboard. Nakita ho natin yung mga poster na nagsisirculate sa social media. Hindi lang ho itong kay Kong Dante. Ano ba ibig sabihin nun? Sinama niya si BP, sinama niya si former president, at sinama niya si Kong Dante. Itong tatlong individual na to, talagang napaka-popular at talagang pinakikinggan pagka nagsasalita ng ating mga kababayan. Isa lang ho ibig sabihin noon. Talagang itong si Pastor Apollo Kibuloy, suportado ang kandidatura nitong si Kong Marcoleta ng pagkasenador. At naniniwala rin naman ho tayo na marami sa mga taga-suporta nitong si Kong Dante, ganun din ho kay Pastor Apollo Kibuloy. No? Kasi ano na in-endorso din ho ni Tatay Digong. Doon lang ho tayo sa mga in-endorso ni Tatay Diggs. No? Hindi ho tayo lalayo dito. Ika nga. Tuloy. Yun, Hindi kaya inaway ng asawa yun, kaya nagkagano. Baka sa tingin ko pa, wala pa asawa yun kong. Sige po, bayanan natin. Ang importante lang ay may tama natin, may paliwanag natin para sa ating... Pero ako hindi naman tayo against dyan sa pagsagot ni Kong Dante dyan sa ali na yan. Kaso tayo lang ho nalulungkot. Minsan ho kasi ginagamit ng mga oportunistang vlogger itong mga ganitong klaseng pagkakataon para lalo ho silang sumikat. Tayo yung pagpapa-shoutout ho natin, yun ho, ang ating dahilan dun, talagang sobrang iniidolo ho natin yung mga individual na nakikita nyo sa inyong screen na yan. Talagang ano pa ho, 2022, isa ho tayo sa mga, kumbaga, masigasig na nangangampanya dito kay Kong Marcoleta. Malamang hindi niya na